Halos lampas na ng kalahati ng buhay ko, nasa politics na ako. So, minsan, nagiging trapo na rin tayo. Yung mga tao, hindi mo na mabubola. Alam na nila yung totoo natin. Para akong na-overwhelm sa position niyan. Parang, gusto ko ba ng ganitong buhay? Parang ayoko ng ganito. Hindi ko feel yung ganitong buhay. Bad shot siya sa amin talaga. Ang nasa utak ko kasi noon, ba't andi dito to? Babaero to. Sobra ka naman kung mga babae. Yung mga staff, titingnan ako magmula ulo hanggang paa. Mag-hide sa kanya tapos sa akin din. Alam mong may something ka sa asa. Ganon. Sandali, asan yung Oh my God, nakakainis. May nababasa akong yung ino-offer niya yung sarili niya. O, ganon. Tinitext ka? Oo, meron. Tapos, may mga away kami na umaabot na talagang sa gusto na lang Talaga? Umabot sa balutan. Galit siya, galit din ako. Wala. Nagsasama na lang dahil sa mga anak. Huwag mo na akong gaganunan. Kasi pagka na rin di ako, lalaban din ako. Mag-inisa na lang tayo hanggang isa sa atin ang bumitaw. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. And with me, ito talaga yung isa sa hinahangaan natin, power couple. Dahil talaga yung staying power nila, yung love nila para sa isa't isa. Isang talagang hinahangaan sa public service at isa sa showbiz. At paano sila talaga nag-umpisa? Bakit napapanatili nila ang pagmamahal nila para sa isa't isa? Ladies and gentlemen, Vice Governor Alex Castro and my sister, Sunshine Garcia! Yay! Can I just tell you, Vice, GV ko siya, pangpatulog ko siya sa TikTok. Tawang-tawa ako sa asawa mo, yung mga niya, reels niya, nakakatawa. Mabuti ka pa, GV. GV sa kanya ako. Minsan ikaw, alam mo ba, kinukuha na kanya, minsan patago. Yun nga, minsan napaprank ako niyan sa mga videos. Sabi ko kasi sa kanya, pag ikaw ang inaano ko sa video, malaki yung income. Ay, views. Siyempre, ginagamit niya lang ako, ganun. Susulitin ko na yun. Nakakatawa kayo, no? Parang kayong opposite attracts. Question, sis, Shine, and VG, paano ba kayo nag-meet? Kasi ikaw, singer ka, artista, and then ikaw dati, former sex bomb dancer. Paano kayo nag-meet ba? Nagkaroon kasi kami dati ng isang roadshow sa isang school. Itong roadshow na to, pupunta ka sa Cebu ka, Dumaguete, Davao. So, ikot kami ng buong Pilipinas. So, sa 3 buwan, kami yung magkakasama. Isang set, may mga judges, may mga performers, may host. So, siya yun, judge nung time na yun. Ako naman, host and judge nung time na yun. Performer din. So, doon kami nagkasama. Pero hindi kami talaga yung parang close nung time na yun. Hindi ka na-attract sa kanya unang-una? Hindi kami love at first. Ay, talaga? Kasi kilala ko siya dahil artista siya. Tapos nagkasabay ka. Grabe isa. Siyempre, bata pa lang ako, napapanood ko na yun. Institusyon. Elementary pa lang ako, sex bomb na sila. Kaya kita dyan. Yung mga notebook ng mga kaklase ko, nakalagay yung mga picture nila eh. Diba, sabihin, kilala ko siya dahil artista siya. Tapos, nagkaroon kami ng teleserye na magkasama. Oh, and then? Hindi kami nagkikita. At saka yung pag nagkita kami, ang maririnig niya lang is maingay kagad. Kasi mga, bakla! Ganun kagad ako sa setter. Dito na ako. Kasi nga, parang hyper ako lagi. Chika to the max ka, no? Chika ako sa mga makeup artists, sa mga ganon. So, maingay ako. Naririnig niya na. Sa akin, magkaiba kasi, di ba, parang sa isang show, parang, kuwari, dito ka sa ting bida, kadalasang eksena mo, itong mga tao na to, di ba? Magkaiba kami ng grupo. So, parang, yung grupo niya, hindi yun yung laging nakaka-eksena nung kasama ko. So, hindi kami nagkikita. So, when was the time na finally you got a chance to be together? Na parang feeling mo, okay, yung nagkaroon kayo ng ano? There's one time na... Nilasing kita. Hindi. Alam ko na yun, basta lalamig ka. Hindi. Malamig kasi dito. Nagkaroon kami ng isang taping na isang beses kami nakita. Pero, hi, hello lang. Ganun lang. Ganun lang kami talaga. Tapos, may time din na nagkita kami na iba pa yung partner ko nung time na yun. Iba pa yung partner niya. Tapos, hindi ko makakalimutan to kasi doon ko siya unang nakita ng personal. Hindi love at first sight. Parang eye to eye. Parang, uy, shoots. Hindi, nakot niya yung attention ko. Kaso, syempre, may girlfriend ako nung time na yun. So, ayokong entertainin. Nakita ko siya, tapos nakita ko yung boyfriend
niya. Maganda naman siya. Bakit? Hindi mga gano'n Kasi naman. inisip niya kagad na baka daw pineperahan. Nakakaloka kung alam lang nila. Ako pa nagbibigay ng panggas para lang mabisita ako. yung ex mo yan. Parang, okay. Tapos ganun lang. Tapos doon kami una nagkakilala. Tapos wala lang. Kasi may kakilala niya rin yung ex ko. Ayan, ganun. So, Kasi ikaw, sis, anong reaction mo anong impression mo kay Alex? Sabi ko nga sa kanya, hindi ko natandaan na nagkita na pala kami. Maraming beses kaming pwede nagkita na hindi siya nagsisink in sa utak ko. Kasi nga pag may partner ka, tutok ka lang tapos walang ibang lalaki sa'yo. Parang ganon. Yung school nga na show namin, doon na doon na tayo laging nagkasama kasi. Oo, doon kami laging magkasama. Tapos ang nasa utak ko kasi noon, ba't andi dito to? Babaero to, kakabreak ko lang din noon. What made you say na babaero si Vice Gov? Kasi yun yung balita namin sa Nasa kanya. politika ka na ba? Oo, nasa politika na. Okay. Bad shot siya sa amin talaga. Sobra ka naman kung mga babae. Dati naman yun Okay, tumawa. Hindi, kasi yun talaga yung alam namin sa kanya. Nung time pala na yun, wala ako sa politics nung time. Wala. Nung nagkakilala kami. Okay. Kasama kami sa show. Tapos may mga time yan na kunwari magkakayayaan Siyempre, kunwari 6 kaming mga artista na nag-perform, nag-judge, out of town yan. O tara, inom tayo, ganito. Siya yung minsan separate, yung sige, mag-workout muna ako, yung gano'n. Tapos yung parang deadma talaga kami sa kanya. At saka sabi ko nga, kung ikaw yung babaeng may crush ka sa lalaking to, syempre magpapaganda ka, mag-aayos ka. Mag-effort ka. Mag-effort ka. Ako talaga yung isa sa yung walang makeup, basag ka pa, yung lasing ka pa nung gabing yun. Ganon niya ako nakikita. May mga time lang na parang napansin ng mga kasama namin pag nagkukwentuhan kami. Sabi niya, alam mo yung hinahanap mo nasa kanya, hinahanap mo na kay Shine. Ba't hindi na lang kayong dalawa? Ano yung hinahanap mo ba at that time? Kasi sa akin, yung sabi ko nga, hindi naman ako naghanap ng yung mayaman. Wag lang ako yung gagastos. Charot. Hindi. Yung kahit pa paano, kasi parang sabi ko nga, mas mahirap palang hingiin sa isang tao yung time at saka effort. Kasi yung, alam mo, libre mo naman ako ng ganito. Pero kasi may mga time na wala pala lahat ng yun. Wala ng time, wala ng effort, wala pang anda, wala pang panggastos. So parang, ako pala lahat. Yung mamasang ako, yung ganon. Siya kasi, yung family man na ultimong birthday mo, importanteng ganap sa buhay mo, alam niya. Tapos siya yung mahilig mag-out of town, out of the country, mahilig sa picture. Ako kasi, gusto ko din nun. Kaso, yung mga naging, hayaan nyo na, huwag na kayo magalit sa akin. yung mga naging partner ko kasi, walang hilig sa ganun talaga. Hindi sila mahilig sa picture, hindi mahilig mag-out of town. May isa pa ako naging partner, ako ang magbibigay ng panggas niya para puntahan niya ako sa Quezon City. May ganun ka pala. Hindi ko na nalaman. Excuse me. At saka hindi ako mahilig sa artista. Hindi ako mahilig sa politician. So, si Alex ang unang artista na At kinombo ko. Kasi sabi ko nga, ayoko ng artista, ayoko ng politician. Pero yun yung binigay sa akin. At the same time, binigay naman sa akin yung sweet, yung responsable, at saka gwapo. Yun naman yung wala. All in one, no? Ikaw naman. Oo. Baka nakakaya. Pero, paano mo nalaman na hindi naman pala siya babaero? Nung nag-uusap na kami, nagkakakilala na kami, marami kasi kaming narinig sa kanya na kwento na, syempre makikita mo yan pagka nakakasama mo na parang hindi naman pala ganun. Tapos, more on family, paano niya respetuhin yung pamilya niya, yung magulang niya, paano siya magbigay ng time doon sa anak niya, na hindi ito yung narinig namin, na parang mukha ngang mali. And then, nung naging kami na, talagang nire-respeto niya pag sinabi kong medyo iba yung kutob ko sa taong to, sa babaeng to, or hindi ako komportable, siya mismo, inaano niya yung sarili niya, okay, sige. Iaalis niya. O, didistansya siya. PG, ano naman yung unang nagsabi sa'yo na, ay, itong babaeng ko may something to? What made you realize? Something may ganyan. Meron talaga. Linawin mo yung something. May something. May spark. Hindi. Kasi, yun nga, nung time na nagkakilala kami, na talagang magkasama kami, kakabreak niya lang sa boyfriend niya, ako kakabreak ko lang din sa ex ko. Ano yun? As in, halos sabay? Halos sabay. Hindi ba kayo nag-break na kasi parang ano? Hindi. Akala nung iba ganun. Akala nung iba parang kami pa nung ex ko, nung naging kami.
So walang overlap. Kasi nung nag-start yung show namin, kaka-break ko lang noon. Tapos yun yung time na parang, syempre mag-nomo-nomo ka, ganon. Nagkaroon pa yun ng meeting na, magkikita-kita lahat ng mga kasamang artista sa show na to. Kasi kunwari, next week start na tayo ng work natin, ng road show. Dumating ako, wala siya. So hindi ko alam yung casting talaga. Tapos hindi ko alam na wala na pala sila noon. Nung nakilala ko siya, yun nga, syempre, balita ko nga sa kanya parang komedyante, tapos maingay. Parang hindi din yun ang, syempre, parang kaming nasa politics ka, parang gusto mong kasama, parang formal. Prim and proper. Oo, yan, ganyan, di ba? Tapos, yung typical na gusto mo, formal tingnan, pagkakipag-usap, ganyan. So, nung una, nakita ko parang hindi ito yun. Kaya hindi ko siya masyadong pinapansin eh. Pero nung nagkasama kami, kumbaga malalim pala siya. Nung nag-usap na kami ng tungkol sa buhay namin. Kasi nga, kakabreak lang namin parehas. Ayoko din naman entertainin yung feelings ko. Baka rebound lang to. Diba? Baka hindi. Dahil lonely lang, ganyan. Pero yung mga taong nasa paligid namin, sinasabi na bakit hindi na lang siya? Kasi yun naman yung gusto mo. Tapos siya, ganun din sa akin. Pero siguro dahil araw-araw kami magkasama. Tapos pagkatapos ng show, mag-uusap kami. Tapos may mga panahon na lalasingin niya ako. Gaano ba katagal nag-date? Mga 2 minutes. Walang date? Hindi ka pa paano ako mag-date kasi araw-araw naman kayo magkasama. At saka hindi siya yung formality. Walang ligawan na parang sabihin mo, manliligaw. Walang ganun eh. Kasi kapag alam mo yung parang hindi yung parang kailangan dapat maayos ako lagi. Dapat pa-present ko yung sarili ko na kasi naliligaw ako sa kanya eh. Parang kailangan maayos ako, ganito yung mga kinikwento ko. Hindi. Ang pinikikwentuhan namin yung kung ano yung talagang totoong si Sunshine, sino ako, ano yung pinanggalingan ko, ano yung buhay ko, wala akong tinago. Wala kaming tinatago sa isa't isa. And then, hindi namin namamalayan. Ang tagal na naman pala namin magkausap. Pero nung una may ilangan pa eh. Kasi nga, kakabreak lang. Tapos siya nga, tingin niya sa akin, negative. Pero nga, nung medyo matagal na kami nagkakasama, nagkakwentuhan, hanggang sa mahaba-haba na yung mga kwentuhan namin, medyo napapalagay na yung loob namin. Hanggang sa, ako din, parang sabi ko nga, nga, no, mabait pala to. O kaya parang, ano pala to, di lang siya, dahil maganda na siya, tapos, kumbaga malalim na tao. Mabot na, nagustuhan ko na din siya. Pero hindi yung dahil Thank you nagustuhan ko. Kasi gusto ko na din. Parang, hindi nga love at first sight. Hindi nga love at first sight. Totoo, swerte talaga ako sa kanya. Anong na-appreciate nyo sa isa't isa? Lalo na ngayon, no, sa trabaho ko, na talagang sobrang pressure, tapos problema ng tao yung araw-araw mong dinideal. And then, syempre, you're crowded by yes people. Lalo mo naman, pag kami nasa posisyon ka, parang laging sinasabi nila, ang galing mo. Sinasabi sa'yo na, boss, ang galing mo. The best ka. Ikaw parang ganun. Lahat ng nasa paligid mo eh. Dahil hindi mo rin alam yung intensyon ng iba. Pero surrounded tayo ng mga ganyan tao. Ang na-appreciate ko sa kanya, merong isang tao na alam ko na magsasabi sa akin ng kung ano yung tama at mali. At hindi naman ako didiktahan. Pero paparealize niya sa akin yung mga sitwasyon na kaysa umaking ulo mo, maging humble ka at maging totoo ka. Dati kasi, 2002 pa lang, nag-start na ako sa politics. So ito na yung buhay ko. Halos lampas na ng kalahati ng buhay ko na sa politics na ako. So ang galawan ko, politiko. Ang galawan ko, o paano ako magsalita, politiko. Minsan nagiging ugaling, no offense sa mga kasama natin sa politika, pero nagiging trapo na rin tayo. Ganon yung style. So nung nakilala ko siya, mas na-realize niya sa akin na mas maganda na yung totoo ka. Yung normal mo lang. Kasi hindi mo kailangan i-present yung anong maganda lang sa'yo kasi mamahalin ka ng tao kapag mas lalong naging totoo ka. Lalo na ngayon na yung mga tao, hindi mo na mabubola. Alam na nila yung totoo at hindi. At mas maganda at lagi niyang sinasabi. At yun yung talagang siguro na-appreciate ko sa kanya na hanggat tumataas tayo o hanggat nagiging successful tayo, mas lalo tayong magpakumbaba. At may taong nasa likod ko na susuporta sa akin. Kahit lahat sila ayaw sa akin, may taong nandyan na kahit ano ka pa man, kahit sino man ako. May mga taong magja-judge sa akin, pero alam ko may taong nandyan na alam kong mahal ako kahit sino ako. Oo, at saka siguro nasa taas ka man o nasa baba ka man, nandyan siya. Kasi alam mo naman, hindi lang dahil minahal tayo dahil sa posisyon, hindi tayo minahal sa kung sino pa man. Kumbaga minahal ako na talagang kung sino talaga ako simulat sa pool. Kaya yun yung na-appreciate ko sa kanya. Ikaw, Sunshine, ano na-appreciate mo sa kanya? Bukod sa gwapo siya, sabi mo. Halos lahat naman. Hindi, kasi siya yung tao na hindi mainitin yung ulo niya. Walang masamang tinapay sa kanya. Minsan may time na yan na yung kunwari mga taong nakasakit sa
kanya, sumira sa kanya. Sila okay na. Ako pa yung galit. Ako kasi yung parang hindi ako ugaling, ewan ko, parang totoo ko. Pag nasanggi mo yung pamilya ko, yung asawa ko, yung mga anak ko, yun na yun. Parang sa akin, ganon. Mahirap nang ibalik yung loob ko, nagkakaroon kagad ako ng wall sa kanya kasi nasabihan mo, sinira mo siya o kahit na ano. Pag humingi ka ng tulong sa kanya, magbibigay pa din siya. So, wala. Hindi rin madamot. Higit sa lahat, hindi rin siya mapagmahal. Sobrang mapagmahal. Hindi rin siya Hindi. Hindi, ibig ko sabihin, mapagmahal. Hindi mainitin yung ulo. Kumbaga yung pasensya niya, sobrang haba. Tsaka yung pagmamahal niya sa pamilya niya, sa akin, sa mga anak niya, nandoon. At yung pinaka, talaga sa akin, kapag kailangan namin siya, kahit ano pa yung ginagawa niya, he shows up. Oo. Importante yan, no? Oo. Gano'ng katagal na ba kayo together? 10 years together, 6 years na married. So, yung 10 years na yun, how do you spice things up? Siyempre, 10 years, di ba? May mga anak na, ang busy nyo, pareho, housewife, ikaw, dami nyo ginagawa. Paano nyo naman ginagawang romantic pa rin yung relationship nyo? Lalasingin niya lang ulit. Hindi. Mga lasinggero. Hindi. Siya kasi yung gumagawa ng time. Kunwari na, niya na, sobrang busy na siya. Gagawa na siya ng labas tayo. Ay, may date night kayo? May date night kami. Plus, meron kaming labas ng pamilya. Yung as in yung buong pamilya, yung kasamang So, may pamilya separate niya. kayong dalawa, tapos kayo. At may labas kami nung mga bata lang. Meron kaming ganun lagi. At siya yung, kasi siya naman yung laging busy. Pag nararamdaman niyang, medyo na ako, busy na ako, siya na yung gumagawa ng paraan. O kaya pag nararamdaman ko, yung parang ako yung nalulungkot na ako, ganito, sinasabi ko sa kanya. At gagawa siya ng way. Selosa ka? Depende. Kasi tayo mga babae, mararamdaman mo pag may something. Intuition. Oo. Kapag alam kong wala sa kanya, sa babae may something, sinasabihan ko na kagad siya. Kailangan medyo ka na. Kasi distance. alam niya naman, lahat nung sinabi ko, never ako nagkamali. How do you assure her? Compromise. Kailangan kung ano yung tingin mong hindi siya komportable, wag mong gawin. Para umiwas ka na dun sa mga posibleng, alam mo na, malagay ka pa sa alanganin. Saka syempre, respeto. Yung bawat galaw mo, isipin mo, makakasakit ba sa asawa ko to? Hindi man niya malaman, pero kung sa akin, sa pakiramdam ko, parang nagiging unfair ako sa kanya. So, siguro talagang compromise, saka yung respeto dahil dun ka makakaiwas sa mga temptations. Sa panahon naman ngayon, sa position niya, kahit sa interview, sinasabi ko din, sa position niya na may itsura, may power, may money, babae ang lalapit talaga. Walang question doon. Kasi minsan naman, talaga nakikita ko na may nababasa akong yung ino-offer niya yung sarili niya. O, ganon. Tinetext ka? Oo, meron. Tapos, ang syok pala ng fest. tinatanggihan niya naman. Parang ganon. O kaya minsan, meron yan loudspeaker. Nagbabasa ka kayo ng messages? May anuhan kami minsan, parang asaran. Hindi ako yung iba na patingin ako ng phone everyday. Every other day. Seasonal. Hindi, sa akin na lang yan. Biglaan, yung random. Walang yan. Patingin lang ng phone. Batas talaga si Sancha. Ganon, mag-ibibigay niya yan. Wala yan yung, kasi di ba, pagka alam ng lalaki na bigla, titingin to ng makakadelete Oo. Sa kanya kasi, wala. Yung maisipan ko lang, patingin nga ng phone, bibigay niya kagad yan. Wala yung, bakit, ganito, ganyan. So, minsan, nakikita ko yung, di rin naman niya binubura. Tapos, tatanungin ko sa kanya, tatawa-tawa pa na, makikita mo rin naman sa reply kasi kung paano siya nag-reply doon sa text. May time pa yan na, ex ng isang kasi ang mga nagkakaano sa kanya, anak ng politician, ex ng politician, staff, mga ganon eh. Wala na sa showbiz eh. Parang ganon, no? Tama ba? Oh my God, na-intriga tuloy ako. Mga nasa side ng ganon. Tapos yung iba sasabihin pa, sayang naman kasi bakit yung crush natin may asawa na. Sinasabihan ko siya. Kasi yung mga certain na babae na yun, minsan alam ko kasi titingnan ako magmula ulo hanggang paa. Ikaw? Oo, ganon. O kaya mag-hi sa kanya tapos sa akin deadma. Yung mga staff, yung hi, BG. Tapos pagdating sa akin, yung parang hangin ka andali, asan yung oh my God, nakakainis. Ganon. So alam ko, may mga something to. It's either na parang inis ka dahil nandoon ako or hindi mo ko matitingnan kasi alam mong may something ka sa asawa. Ganon. Sa 10 years niyong magkasama, meron na ba kayong pagsubok na dinaanan niyo na nalagpasan niyo naman? Ano yung something na talagang feeling niyo na parang, ay, thank you Lord na nalagpasan namin? Was there a time na muntik na kayo maghiwalay? Tingin ko naman, wala namang relasyon na hindi pwedeng dumaan sa mga pagsubok eh. Iba't ibang klaseng pagsubok. So, ang importante, hindi yung pagsubok, kundi yung kung paano nyo nalampasan. Dahil wala namang perfect marriage. Oo, wala perfect talaga. couple. Well, kumbaga, minsan
minsan may mga away kami na umaabot na talagang sa gusto na lang Talaga? Umabot sa na? balutan. umabot sa Oo, maghiwalay, meron ganon. Pero alam mo, ang importante, yung pagkatapos nun, mararamdaman mo na parang mali yung sinabi ko, mali yun. Yung ikaw na mismo yung magsasabi na So, nag-give and take talaga kayo? Oo, merong ganun talaga na kailangan nyo mag-give and take, kundi walang mangyayari sa relasyon nyo. Kapag ka mag-aaway, galit siya, galit din ako, wala. Pati, Pero may time na nagsasalubong talaga. nangyayari yun. Oo. Pero siguro nga, medyo nagmamature na rin kami pareho. Siguro ng mga early part ng relationship namin, nagsasalubong pa kami ng galit. Ngayon, pagka nakikita namin, uy, nagsasalubong na tayo ng galit, may isang laging umaatras. At ako yun. Atras ka man. Talaga? Normal kasi sa babae. At Sa ako yun. babae, ako kasi, ang ugali ko, kunwari, nag-away tayo. Sinabi ko na, tama na, wag na muna, mamaya na. Wag mo na akong gaganunan. Kasi pagka na rin di ako, lalaban din ako. So, mabuti pang time out muna. Minsan may time to na siguro gigil din sa akin. Triggered much? Oo, natitrigger din siya. So, nagsasalubong talaga kami. May time yan dati na hindi ko maintindihan yung, kumbaga na, para akong na-overwhelm sa position niya na ang sakit sa ulo. Parang, gusto ko ba ng ganitong buhay? Parang ayoko ng ganito. Ayoko ng ang dami-dami mong kaagaw mo yung oras, kaagaw mo yung atensyon. Tapos may mga babaeng ganon. So, parang sabi ko, parang hindi ko feel yung ganitong buhay. Doon ako nag-start na parang, di ba sinasabi ko sa kanya talagang, baka hindi talaga ito yung... Parang sumusuko na siya. Parang ganun. Tapos may time na nagre-rebelde din ako na, well, Diyos ko, hiyang-hiya ako kasi hindi ako yun. Pagka alam kong, nonomo ako, yung ganon, Christmas party nila, nagwalwal ako sa Christmas party nila. Ng probinsya? Party ng sanggunian. Nagja-judge ako, andi dito yung iniinom ko. Lahat mga asawa nung syempre mga nakaganon, di ba? Ako yung ama ng sanggunian, di ba? Yung respeto ng mga board members, yung mga asawa nila. Pagka nilalapit ako, Vice Gov, ganyan. Yung asawa ko, lasing, nag-gano'n ng damit dun sa... Kasi nga parang may fashion show, ganyan. Parang gusto ng mga staff namin, si Ma'am Sunshine daw nila yung mag-sample. Sample lang, gusto niya maging winner kasi may pa-off shoulder pa naman. Tapos yung mag-judge ka ng sayawan, di ba? Ako lang may hawak talaga na alak. Tapos, why! Galingan niya! Magaling pa ako. Walwal talaga yung... Tapos kinabukasan, mainit yung ulo niya sa akin. Pero hindi niya ako... Hindi niya masigawan? Hindi niya ako minura, hindi niya ako sinigawan. Ang sabi niya lang sa akin, nakakahiya. Alam ko naman sa sarili ko. Yung siya rin, naisip ko parang, ano ba to? Sasagot ba to? Kasi pagka sumagot to, away na naman. Hindi kumibo. Tatahimik. Oo, tahimik. Buti naman na-realize yun. At saka alam ko din kasi sa sarili ko, kasi hindi ako yun eh. Yung pag nakainom, hindi ako yun. Ganun ako pag yung kuwari, yung close na, yung mga kaibigan ko talaga na Jolan, ganyan ako. Makulit. Pero yun, sabi ko parang, hindi ako yun. Hindi ako yun. Kasi nga parang dumating ako sa time na, sige, mag-inisa na lang tayo hanggang isa sa atin ang bumitaw. Pero ma-realize mo na, hindi na lang tayong dalawa ngayon. Meron na pag naghiwalay tayo, meron tayong idadamay na mga bata na wala namang kinalaman. Ang pinag-awayan nyo kaya namang solusyonan, kaya namang pag-usapan, kaya namang ayusin. So, yun yung ginawa namin. Part talaga ng siguro, yung pagiging mag-asawa, yung talagang mayroong hindi pagkakaintindihan, saka mag-iba na ugali eh. Pero importante, kumbaga at the end of the day, ayusin nyo eh. Tapos, yung mga matututo kayo doon, and then wag nyo nang ulitin ulit. Tapos, move on tayo, kasi tama nga yung sinabi niya, hindi na lang tayong dalawa. Kumbaga, pero ang importante, gaya nga ng lagi niya sinasabi, ang pinaka-importante sa pamilya natin tayong dalawa. Dahil tayo yung pundasyon ng pamilya natin. Once na masira yung pundasyon, lahat yan sira. Pero kaya kailangan alagaan muna natin yung relasyon natin dalawa, sunod yung mga anak natin. Kasi kapag matibay tayong dalawa, masusolusyonan natin lahat ng problema, hindi maapektuhan yung mga anak. Kasi laging inaano sa amin, parang kailangan importante yung mga anak nyo. Yung iba yun kasi ang nila na mas pipiliin nila yung anak nila kaysa sa asawa nila. Siguro depende yun sa relasyon ng pamilya nyo. Pero lagi nga namin pinag-uusapan sa atin, importante tayong dalawa. Kailangan tayong dalawa maayos, matibay. Yung respeto, pagmamahala natin nandiyan dyan, bago yung mga anak natin. Kasi sa bahay tayong pundasyon. Correct. Matibag ka, matibag ako, wala na yan.
At saka lalaki kasi ang anak nyo and at the end of the day, kayo lang dalawang may iwan. Even in the Bible it says, di ba? Honor your husband before anybody else. So, saka doon, mararamdaman din ng mga anak mo na may magkaaway kayo. Kahit anong, di ba? May mga ganun kasing nagsasama na lang dahil sa mga anak. Ayokong mangyari sa amin. Kaya, importante, kami yung solid para sa mga anak namin. At saka gusto namin lumaki kasi yung mga anak namin na nakikita nila yung value nung ano yung pamilya. Para kung sakaling magkaroon kayo ng pamilya, kung ano yung nakita nyo maganda sa amin, magawa nyo sa kanila. Ganda naman. Kasi, lalo na puro mga anak ko lalaki. Lalaki. So, kapag kung ano yung gagawin ko, yun yung magiging... Siya ang titingnan yun yung molde magiging ano nila parang standard nila sa pagiging lalaki. May mga lalaki na parang brusko, babaero. So, pagka nakita nilang ganun ng tatay nila, baka pagdating ng panahon, ganun din sila. Pero pag nakita nilang family man yung tatay nila, responsable, at walang, kahit na busy, ay may time sa kanila. Ayun yung gusto kong maipamana sa kanila mga anak. Ma-instill sa kanila, no? Pati lalo na dun sa nag-iisa naming babae. So, makita niya yung papa niya ganito tratuhin si mama. Dapat yung asawa niya ganyan din dapat ganito din ang makuha kong asawa. Kasi one day, kung mawawala tayo, sila na lang yan eh. So, kailangan alam nila kung paano nila patatakbuhin din yung buhay nila. Ang ganda, tama, no? At least yung legacy nyo will live on doon sa mga values na iiwan nyo sa mga anak nyo. Tama. And then, sa political side naman, sa being a public servant, paano ka maglilid ng isang barangay, ng isang munisipyo, ng isang probinsya o isang bayan, kung mismong pamilya mo hindi mo kayang ilid? So, bago mo simulan sa labas, simulan mo muna sa loob ng bahay mo. Kasi kapag maayos yung pamilya mo, nakapag-lead ka ng maayos na family, may support system ka na kaagad para mas masuportahan mo yung mga ililid mo pa sa iba. Alex, is there a extra effort now that you're in public service to keep your family intact? Siyempre, there's an extra effort. Parang, ay, shucks, lahat sa inyo sa Bulacan, titignan. Para kayo na sa aquarium ngayon, di ba? Natitignan na hanggang saan ba yung relasyon nyo. Is there an extra effort? Siguro yung extra effort, hindi ko masabing extra effort. Kasi sabi nga niya, di ba, yung sabi mo kung ano yung natutunan ko sa kanya, maging totoo lang. So, kung ano yung totoo, kung ano lang yung nangyayari sa'yo, kung ano tayo, yun lang. Wala tayong kailangang ipalabas na dapat mukha tayong masaya, pero hindi. So, walang extra effort. Siguro, maging totoo at yung values mo, wag mawala. Yung core nyo. Yeah, yung values. Kasi diba may mga politiko ngayon, tinatago nila yung mga darkest, hindi naman pala sila masaya. Yun ang ayoko mangyari sa akin. Ayoko mangyari yun. Kasi ayoko na yung pati pamilya ko, pinupolitika ko pa. Totoo, no? Yung, parang pag-uwi mo ng bahay, artista ka na, ina-artista mo pa. Showbiz ka na, gagawin mo pang showbiz, pati buhay niyo. Gaya ng sinabi niya at natutunan ko sa kanya, maging totoo lang tayo. Kung ano tayo, yun ang papakita natin. Wala tayong itatago. Kasi gano'n naman kami sa isa't isa. And gano'n din ako sa mga kababayan ko. So wala tayong itatago kung ano pa tayo. Kasi mahirap yung, ito lang yung packaging natin, tapos ito lang ang dapat lumabas. Pero mayroon palang kwento sa likod na hindi pala yung totoo. Parang social media, 'di ba? Minsan nabubulag tayo sa ay ang ganda ng pamilya nila, perfect ng family nila. Wow, sana ganyan din kami, pero magugulat ka, wala na, hiwalay na. Kasi yung pala, mayroon palang pinagdadaanan. Pero kami, I'm very proud to say kung ano yung nakikita nyo sa amin. Open book, no? Yun kami. At kung sa politika, hindi ko siya ginagawang parang kailangan buo yung pamilya ko para makita nilang maayos akong tao. Hindi. Kung ano lang ako, yun lang din ako. Vice Governor ka ngayon, Alex. Are you on your last term? Second term. Pero, God willing, 2028, saan na tayo papunta? Nung 2022, nung tumakbo akong Vice Governor, 2019 board member ako noon, bago mag-2022. Noong 2019, nung nanalo akong board member, hindi ko inisip na magba-Vice Governor ako nung 2022. Ang ginawa ko lang, nagtrabaho lang ako. Inabutan ng pandemic. Yung ginagawa natin, ikaw, nakikita ko din yung mga effort mo. Ako, ginagawa ko din yung effort ko. As kahit nasa legislative branch tayo, lumalabas tayo doon, ginagawa natin yung social responsibility natin sa mga tao, hindi lang dahil politiko tayo, dahil gusto lang talaga natin tumulong. And then, siguro si Lord na yung nagbigay ng way para sa akin na tumakbo akong Vice Governor. Kinuha ko ni Governor as Vice Governor niya. Hindi ko pinresenta yung sarili ko na, gusto ko mag-Vice Governor. Inadjust yan, no? Binigay sa akin ng Panginoon. And then, ginrab ko yung opportunity. At ang ginawa ko lang, nagtrabaho lang ako. So, ngayong 2028, ayokong isipin kung ano yung tatakbuhin ko susunod na 3 taon. Ang nasa isip ko, magtatrabaho lang ako. Kasi ayokong gawin yung mga bagay. Kasi kaya ko lang ginagawa to dahil gusto ko lang tumakbo o tumaas ng posisyon. Kasi mawawala yung essence ng public service pag gano'n na yung mentality. Magiging katulad na lang din ako ng iba na kaya ka tumutulong sa tao, kaya mo to ginagalingan ngayon kasi mas you're preparing for a higher post. Mas mataas na posisyon. Mas maganda talaga yung genuine yung ginagawa mo and Lord na lang ang mag-bless sa'yo. Siya mismo kasi gagawa ng way. Proven ko na yan eh. Na hindi mo kailangan, alam mo naman, hindi naman
naman ako galing sa marangyang pamilya, wala akong politiko. And ikaw lang ang isa, sabi mo, di ba? Wala akong kamag-anak na politiko. Kaya akala nga nung iba, tatay ko mayor, tatay ko congressman, kaya ako nasa pasok sa politika. Hindi. Tinagawa ko lang yung trabaho ko. Oo. Tapos, nakarating ako dito. So, itong pagkakataon na to, kung makarating man ako kung saan man, si Lord na bahala, basta gagawin ko yung trabaho ko. And then yung mga tao, kung tingin nila na parang, uy, si Alex, mukhang pwede na to, pwede na tong lumaban sa susunod. Let's see. Pero, hinahanda ko muna yung sarili ko, ngayong second term ko, yung paano ko pa mas mai-improve yung trabaho ko bilang legislator, bilang presiding officer, bilang vice governor, at bilang pagtulong sa mga pang-ama ng lalawigan. Paano pa ako makakatulong sa mga Sunshine, papasukin mo ba mundo ng public service? Tapos ano sasabihin ko, mga bakla, meeting na tayo. Hindi. Kasi nung tinanong sa akin yan dati, 2015, parang gusto mo din pumasok sa politics. Sabi ko, 10 years from now, sabi ko parang hindi. So eto na yun eh. Ito na yung year na to. Parang hindi ko pa rin, kasi kailangan gusto mo talaga eh. Sa ngayon, hindi ko pa nakikitang, parang gusto kong... Wala kang calling. Wala. Mag-focus muna ako sa family ko, sa mga anak ko kasi maliliit pa. Siguro, baka pag medyo tumanda pa ako, yung gano'n, lumaki yung mga bata. Pero sa ngayon, talagang, hayaan ko na munang siya. May usapan kami na isa lang sa pamilya. Walang papasok na kahit sino sa politika. Nung tumakbo nga ako, ang nilabanan ko yung traditional politics. So, ayoko naman din na nung nandun ako sa pwesto, ganun din ang gagawin ko. May kumukuha sa kanya, tumakbong councilor, tumakbong board member, mga kung ano-ano pong posisyon dun sa Bulacan. Saka kapag nag-guest siya, nagugulat ako, ang galing niya mag-speech, ang galing niya magsalita. Parang may nagsabi, uy, pwede si Sunshine tumakbong ganito. Pero hindi. Tsaka kasi parang ang sa akin din, kung tatakbuhin mo yung posisyon na yun, siguraduhin mo, magpapakita ka, magtatrabaho ka, at higit sa lahat is, alam mo kung ano yung trabaho ng posisyon na yan. Hindi lang yung dahil sa, uy, takbo ka, ganito. Parang, alam niya yan, hater kasi yung politician dati. Dahil normal na tao na parang, dapat yan, yung mga ganito, inaayos yan. Akala ko dati, gano'n, na pagka nasa posisyon ka, kung sira yan daan, lahat kayo dapat pagawa niyo yan. Hindi pala gano'n. So, sa kanya ko ngayon naiintindihan, tapos nakikita ko din yung nangyayari sa kanya. Yung mga lumalapit, may iba na lumalapit talaga, may iba na parang naging trabaho na lang yung panghihingi. OSG, Office of the Solicitor General. Oo, parang gano'n. Iba-iba tayong term dyan. May term din kami sa shimi. Shimi. Ano shimi? Hindi ko rin alam eh. Nakagisnan ko na shimi eh. Sa Japan, parang ano yun, ni Hongo. Parang gano'n. Shimi? Parang sa akin, hindi ito yung gusto ko. Parang mas gusto ko nang nasa showbiz pa din ako, business, para yung magkikita kami sa bahay, meron naman kaming pag-uusapan na magkaiba. Babalik ka sa showbiz? May ginawa kaming project ngayon na hindi ko pala kasi pwedeng sabihin. Pero may project kaming ginawa. At least yan, hindi ka naman pipigilan ni Alex. Oo, At hindi. least magkaiba kayo. Hindi naman magkaiba ng field because, you know, you belong in this industry. But at least, diba, showbiz. Oo. At saka yung business, yung meron kayong pag-uusapan na iba, hindi yung parehas kayong nandoon sa posisyon. Ang maganda sa amin dalawa, hindi na namin kailangan mag-usap. Parehas kami nang iniisip. Siguro kung napangasawa ko, parang ano din sa opportunista rin, na parang, uy, nasa posisyon na yung asawa ko, pwede akong tumakbo rin, di ba? Hindi eh. Hindi siya yun. Kumbaga, parehas kami na, alam ko din sa sarili ko, na dapat isa lang sa amin. Hindi rin siya nagsasabi na gusto niyang tumakbo. Pero, kumbaga, yung trabaho ko, naiintindihan niya na yung trabaho ng isang councilor, ng legislator, kasi nakikita niya naman yung trabaho ng ginagawa ko. Pero hindi siya nag-attempt, kasi siguro pares kami nang nasa isip. Isa lang talaga. No offense sa ibang politician. So, sa amin lang yun. May time pa nga na tinatanong ako, kumusta na ang asawa ng vice governor? Anong ginagawa mo doon? Wala. Naglilinis ng bahay. Ano ba na-expect yung gagawin ko? May iniisip nila yung parang sa mga movie, yung may mga samahan ng ganito, outreach program, yung mga kababaihan na ganito. Busy asawa ko, magpapaka-busy din ako. You don't ask her to represent you in some occasion. May mga times na mayroon lang kapag free siya o kaya In-invite ako. invite siya. Pero hindi kami yung parang Yung pag wala there's ako a siya real yun. need. Hindi. Kasi siguro halos lahat naman napupuntahan ko. At meron din naman akong mga representative. Saka siguro kung talagang kailangan na siya. Pero kasi hanggat maaari ayoko siyang gambalain sa bahay dahil gusto ko... Tsaka takot siya. Saan? Takot siya na pag ako yung nasa stage, hindi niya alam kung ano yung sasabihin ko. Medyo na ano siya doon eh. Pag hawak ko na yung mic. Pero sa amin yung galing mo daw magsalita eh. Hindi ko Hindi, nagulat ako. Kasi first time ko tong sinama nung board member ako. Siyempre, sex bomb eh. Nasama ko, baka makaakot ng boto. Sabi, user? Sabi, yun,
ito na, mag-asalta na ako. Tapos ko mang speech. Ikaw, baka may masasabi ka. Tapos, sabi ko, pati ka may sasalita. Paano kung magsasalita? Hawak mo yung mic. Inokray ako dun sa, sabi ko, galangin mo naman ako. Binakla ako dun sa stage. Hindi, ganun lang. Natural lang naman siya sa ganun. Pero ditong last time na parang mga kababaihan, na mga ng Women's Month, gina siya sa isang city. Guest speaker. Guest speaker siya. Aba, sabi ko, Meron? galing. Galing talaga. Kumbaga yung isang guest speaker, may binabasa siya talaga. Direct. Siguro her advantage is because she's really real. She's raw and everything she says is, di ba, ang sabi mo nagustuhan mo sa kanya sa pagiging totoo. So everything that comes out from her mouth is coming from the heart. Yes, and hindi lang totoo, malalim. Hindi yung parang, siguro tayo parang ang naging standard natin sa matalino, malalim is yung dapat nakagraduate. Bookish siya. Nakagraduate ka sa isang maayos na school, Laude, gumraduate ka, yung mga dapat honor student, hindi. Siya, hindi man siya nakatapos ng pag-aaral, pero tingin ko, mas malalim pa siya dun sa mga taong... Fan ko na talaga to. Mas malalim siya sa buhay at of course sa values. Alam mo yung values, hindi mo mababali yan kung iyan talaga yung values. At hindi mo matutuntunan ang values sa libro. Ito, pag sinabi niyang mali, pag tingin mali. Doon ako nakakatuwa dahil may partner ako na nag-guide sa akin sa tama. Hindi yung dahil lang sa kung ano man yung mga taong laging merong nagsasabi ng okay ka, pero may isang tao na nagsasabi sa'yo kung ano yung talagang tingin niyang tama para sa'yo. Kasi hindi kanya ilalagay sa bad light. Sa mga... ang ganda ng relationship nyo, no? Parang ang dami ko natutunan na bagay sa inyong dalawa. Kasi kung titignan mo si Sunshine, parang happy-go-lucky, yeah. diba? Nila parang babaeng bakla, puro hindi. Sa loob ng bahay siya yung stricta. So ikaw yung disciplinarian sa mga bata? Siya yung muna. Kumbaga parang dapat dumaan muna sa kanya bago sa akin. Sabihin, yung galit, wag na nilang abutin yung magalit ako. Kasi ako minsan lang ako kasi magalit eh. So siya talagang parang, siya yung tinitingnan ng mga bata na, uy, baka si mama pagalitan tayo. At sa awa naman ng Diyos na hanggang sa akin lang, paulit-ulit na sa akin. So yung consumption na sa akin sa'yo. Parang makikinig sandali. Tapos, syempre, reset ka na. Uulitin na naman nila. So, hindi umaabot sa kanya. So, sa akin lahat yung consumption talaga. Pero hindi naman halata. Nakakonsumido ka. Oo. Pero at least, di ba, she's really the housewife type. She takes care of everything in the house. She's the boss in the house. Di ba? Yes, na pag uwi mo, lahat ayos na. Trabaho ka. Pero pagdating mo sa bahay, may uuwian kang asawang ganyan, no? Sarap, no? Sarap ba? Pag uwi niya, napapagalitan pa siya, sapatos mo. O kaya yung Papa, ano to? Itong damit na to, gagamitin mo pa? Ay, hindi na. Yun siya minsan. Parang nagdigdig pa ako ng isang nanay. Nakakatawa kayong dalawa, no? Siguro yan din ang secret kung bakit nagtatagal kayo. Kasi parang nagko-compliment yung ikaw, mukha kang seryoso. Pero ngayon ko lang na nakakatawa ka rin pala. Nga, kasi nga nung dati, parang sobrang stiff ko. Yung politikong kaya nung pagpasok ko sa showbiz, kasi politiko na ako nung napasok ako sa showbiz. Akala nila kasi parang nag-showbiz muna ako tsaka ako pumasok sa politika. Ako kasi baliktad. Nasa politika muna ako bago ako nag-showbiz. So ngayon, ang kultura ko nung pumasok ako sa showbiz, politician. Batang politician na stiff, dapat formal lagi, kung magsalita formal. Parang hindi ka mabiro. Pagpasok ko sa showbiz, parang na-culture shock din sa akin yung mga tao sa showbiz. Kasi parang ang dating, ang yabang ko. Nag-iba din. Tapos nung nakilala ko siya, nag-iba din ako na tuto rin ako mag-relax na. Relax mo yung sarili mo. Maging totoo ka lang. Chill ka lang. Mag-relax lang. Ikaw ang nagbabalanse sa kanya, no? Ikaw neutralizer niya. Importante yun, no? Oo. Sa mundo niya ngayon, nakikita ko na yung mga tao na nakapaligid sa kanya. So, minsan merong tingin niya na parang okay pa din tong taong to, pero ako kasi hindi na. O minsan parang sa kanya, pwede to, parang sa akin, wag. Hindi pwede. Yung mga maliliit na bagay lang. Maliliit na bagay na minsan, sinasabi ko din sa kanya na mukha na ba akong kontrabida? Marami bang bawal? Marami bang hindi pwede? Marami bang ganito? Siya naman din nagsasabi na pagka... Natama ka. Oo, natama naman. Assumptions mo. Sa akin, ang maganda sa kanya, hindi na ako dinitiktahan. Nilalatag na sa akin yung mga cards na parang ito, feeling ko ganito. Pero kumbaga, hindi naman sinasabing, layuan mo yan. Parang ina-warningan niya ako. So ngayon, nagkakaroon ako ngayon na parang, teka, bukang iba ko. Kasi ito may lahing lahing kukulam to eh. Mas makiramdam to eh. Diba? Kita Sunshine. Papakita ko yung picture sa'yo. Yung mga picture ka, ay lapit ko sa'yo. Okay ba to? Parang babasahan ka ng bara. Ito, layuan mo to. Ito picture. Parang, ganun siya. Sabihin ako, yung mga tao,
kumbaga, kung medyo relax ka dito, tapos parang sinabihan ka na, medyo ano ka dyan sa tao na yan. Easy ka lang dyan. Oh, relax ka dyan. Ano ka muna, tingnan mo mabuti. Kasi parang iba yung kutob ko dyan. So, medyo magkaka-guard ka na sa sarili mo na parang, oo nga, tingnan ko muna. Mag-all out. Nag-all out muna, baka nga. Tapos, mapapansin mo nga, ganun nga. Kumbaga, hindi siya dahil gusto nyo lang sabihin. Talagang nararamdaman niya yun at concern. Minsan kasi, hindi siya yung marunong, kasi parang, ano siya eh, lahat friendly. naman tayo, di ba? Lahat tayo. Diba? Wala namang masamang. Sabi ko nga, Public Mr. servant Friendship, eh. parang walang ano nga sa kanya lahat. Ganyan, minsan sasabihin ko yan, isa mong friend, Bex. Sabi niya, hindi, may ano yun. Maniwala ka sa akin. Sabi niya, pare, pre. Oo, tapos malalaman niya, totoo. May makakausap siya na common friend namin, nakakilala yun. Sabi, siya din, sabi ko Tama sa'yo siya. eh. Kumbaga sa kanya kasi walang Mali siya lang. Oo, Wala. hindi niya finifilter. Lahat parang, Mr. Friendship nga, Mr. Congeniality, talagang welcome sa lahat. Parang ganun. Ako kasi yung pag tinignan mo, tahimik sa side kasi hindi ko na Pero minsan. ikaw, nag-o-observe ka. Oo. Minsan sabi niya nga, umalis lang ako, pati yung ganito na-obserbahan mo. Ganun ako eh. Pag hindi ko kilala lahat, nakaupo lang ako, nakangiti, tinitingin. Pero lahat yan, ina-obserbahan ko na. At least, di ba, meron kang libreng consultant na nag-observe. May sa ano nga talaga. Galing. Dito makikita natin, masusubukan natin, dahil talagang sobrang komportable na kayo sa isa't isa. Talagang ito si Sunshine, talagang siya ang neutralizer mo, VG. Susubukan natin, magigame tayo Eto, meron kaming game dito. Kayong dalawa, si Sunshine muna unahin natin siya ang mag-headphones. May sasabihin ka mga words, dapat mahulaan niya. Pag hindi, may consequence na gagawin si Sunshine and vice versa. Papahulaan natin si VG mamaya. Pag hindi nahulaan ni VG, may consequence siya. So, okay? Ready na kayo? Tignan natin kung magaling nga kayo. And ito pag hindi nyo mahulaan may consequence po kami. Kinabahan ako bigla. Hindi lang ako kinabahan. Ayusin mo. James! Okay! Ayusin mo, Papa, ha? Round 1! Labi. Labi. Gabi? Labi. Happy! Hindi, isa na lang. Labi. Labi. Hey! Next word. Ako pa ulit. Ikaw pa rin. Hanggang 3. Sige. Alam ko na. Titignan natin. Alam ko na technique. Lambing. Lambing. Parang parehas lang. Lambing. Lam? Lam? Bing. Lam? Bing. Lam? Bing. Bing. Lambing. Galing! Next word. Get, ow. Oy! Ang laya mo! Iinom ka! Bawal yun. Bawal! Get. Huwag na to. Hindi pala pwedeng mag-monster. Bawal! Oh. Next word. Next word. Okay. Sorry. Pugo. Go. Puso. Pugo. Lo. Sana lang. Puso. Hindi pa ako tapos. Pugo. Wala na. Pugo. Go. Wala. Pugo. Puso, sinabi ko na. Pugo. Mamili ka. Soju o yan. Soju na. Gumanti ka kay Alex. At least nakadalawa ako. Brainy. Ayusin mo ako. Tingnan ko kung paano ka magbasa. Masarap. Laugh trip itong mag-asawa to. Game. Ba-na-yad. Pa. Mahirap pala to. Ba. Na. Ang dami niya ng try! Na. Yung buong word. Banayad. Ang dami mo lang makaulan! Poso. Naano ko sa kanta? Ganda eh. Nakanta ko to eh. Poso. Last. Titik. Titik.
Dalia. Raulo! Titik! Bakit pa sa akin ang galing parang titik? Titik! Tama naman yung isa kanina, nagkulang na letra. Titik! Titik! Titig! Hindi. Inungka. Isa ba? Isa na lang. Titik! Ti! Titik! 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 Yung sigurado pa. Sorry. Ladies and gentlemen, Vice Governor Alex Castro and Miss Sunshine Garcia Castro. Thank you! Thank you! Ang saya! At least domino. Ang sarap!